apat na stanza ng 177, He keeps me singing. Ready? Sing! There's a in my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee, peace be still, in all of the ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife, His word filled my heart with pain. Jesus wept across the broken street, still the stumbling boards are sailed. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting in His shelter wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Last stanza. Soon He's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing and fly to worlds unknown, I shall reign with Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Salamat po at para po sa ating mensahe, tawagin ko na si Sister. Nakita mo. Okay, salamat po at meron tayong mga song leader na nagagamit ng Panginoon sa lugar na ito. I hope na sa mga darating na panahon, magdagdagan pa yung ating mga ay meron pa rin tayong song leader dito. Sa linggo po, ang ating service ay alas 8:30 po ng umaga. Wala po muna tayong Sunday School. Mag-umisa po tayo ng 8:30. Pagkatapos po na meron tayong fellowship. No? Dito na tayo mag-late breakfast, early lunch. No? So dito na tayo mag-fellowship. So after ng ating worship service. Yung ating visitation, alas 3 pa rin po. Yung ating gospel hour, alas 5 pa rin. So meron po tayong listahan doon sa likod kung dadala po kayo ng food sa Sunday morning. Pakilista nyo lang po noon para malaman natin kung ano yung ating idadagdag pa. Okay po, welcome po lahat. No? Pastor, wala akong madadala. Kahit wala kayong dala po tayo. No? Sumamba tayo sa Panginoon. Sa linggo po yun, 8:30 ng umaga yung ating service. Okay po, at yun pong special number natin pagka Sunday morning, maglista po kayo roon, kumanta po tayo, at purihin natin ang Panginoon para pagka service natin, lagi tayo merong special number kahit Sunday morning. Okay, Hebrews chapter 1 na po tayo. Hebrews chapter 1, makalipas ang 2 months ng pag-aaral natin sa Philippians, nakatapos din tayo. Ngayon po mag-uumpisa tayo ng pag-aaral sa Book of Hebrews. Kung sakaling kayo ay nagdi-devotion,
at nagbabasa kayo ng Bible, basa-basahin nyo na po itong Book of Hebrews. Medyo mahirap po itong aklat na ito. Maraming mga bagay na mahirap maunawaan. Pero kung matututunan po natin sa tiyaga, pagtyagaan natin matutunan ito, makita natin maraming blessing. So Hebrews chapter 1, verse 1 to 3 ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Ang pamagat po ng ating message ay the preeminence of Jesus Christ. The preeminence of Jesus Christ. Yung pagiging pinakamataas ng ating Panginoong Yesus. Sa ngayon sa Hebrews chapter 1, verse 1, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Yan ang Old Testament. Hath in these last days spoken unto us by His Son. Yan naman ang New Testament. Whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Who, referring to Jesus Christ, being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na mahabagin sa aming pag-uumpisa ng pag-aaral dito sa Book of Hebrews, bigyan mo kami ng biyaya na makapag-umpisa ng maayos, maunawaan ng aklat na ito, bakit kailangan namin siyang aralin, matutunan. Bigyan mo ako ng karunungan sa pagtuturo, ang iyong mga anak ay magkaroon ng understanding para yung aming mensahe maging maliwanag, maunawaan nila, makapangusap po kayo sa kanila, Panginoon. At tulungan mo kami na papurihan ka habang kami ay nag-aaral sa aklat na ito. O Panginoon ang tumulong, mapapurihan ka namin sa hapon ito. Salamat po sa mga kapatiran na dito ngayon. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang mga puso't isipan, busugin mo sila ng katotohanan mula sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. The preeminence of Jesus Christ. So, yan po ang tema, hindi lang ng mensahe natin ngayong hapon, yan ang tema ng buong Book of Hebrews. The preeminence of Jesus Christ. Gusto ng Diyos at kalooban ng Diyos na si Kristo lagi ang bida. Sa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay, sa lahat ng ginagawa natin sa church, si Kristo ang dapat na maging bida. Okay? Hindi ang mga apostol, hindi ang mga santo, hindi ang mga Krisyano, hindi kung sino-sinong tao. Ang gusto ng Diyos, si Kristo ang laging maging preeminent o pinakamataas sa lahat ng bagay. Buksan natin sandali yan sa Colossians chapter 1, verse 18. Colossians chapter 1, verse 18. Kapag ka po sa isang church, hindi na si Kristo ang naitataas, ay maghanap-hanap na po kayo ng ibang church. Hindi po sa Diyos yung church na yan. Ang gusto ng Diyos, si Kristo ang laging naitataas. Colossians chapter 1, verse 18, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. That in all things, He might have the preeminence. Ayan po ang laging palatandaan. So pag hindi na si Kristo ang naitataas sa ating buhay, may mali na sa atin. Pag hindi na si Kristo ang naitataas sa ating pamilya, may mali na sa pamilya natin. Pag hindi na si Kristo ang naitataas sa ating church, may mali na sa ating church. Okay, balik po tayo sa Hebrews chapter 1. Tingnan po natin yung introduction sa verse 1. No? Ang sabi po ng Biblia, God, that's the first word of the book of Hebrews. God. No? Ngayon sa atin, parang halos walang dating yan. No? Pero sa sinusulatan ni Pablo rito, mga Hebrew, para po sa kanila, yung gamitin mo yung pangalan ng Diyos, ibig sabihin, napakahalaga ng sulat na yon. Tandaan natin, ang mga Hebreo, ang mga Hudyo, hindi nila ginagamit basta-basta ang pangalan ng Diyos. Para sa kanila, yon ay napakasagradong pangalan.
Okay? Mas gugustuhin pa nila na madapa kaysa banggitin ang pangalan ng Diyos. Napakasagrado sa kanila yung pangalan ng Diyos. So dito, ginamit po yung pangalan ng Diyos, the very first word sa Book of Hebrews, ibig sabihin, seryoso yan. Kung ako'y Hudyo, makikita ko yan, God, o dapat mahalaga laman ito, kung walang kwenta to, tatapong ko to. So para makuha yung atensyon ng mga Hudyo, nilagay niya agad yung pangalang God. No? Sabi po sa susunod, who at sundry times and in diverse manners spake. No? Ang Diyos po ay nangusap sa iba-ibang panahon, sa iba-ibang paraan. Ibig sabihin, ang Diyos ay laging nangungusap. It is the nature of God to speak. Doon pa lang sa Genesis chapter 1, and God said, let there be light. And God said, let there be firmament. And God said, and God said, and God said. Ang Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. God is always speaking. Wala hong panahon na ang Diyos ay natamimi. Lagi po siyang nagsasalita. Ang question lang natin ngayon, kung marunong ba tayong makinig. Yan ang problema ng maraming mga kabataan ngayon, hindi marunong makinig. Kung hindi may pasak dito, masyadong nakapokus doon. They don't know how to listen. Hindi katulad nung panahon natin, upo, makinig ka maigi. Makikinig talaga tayo. Yung bagay na yun ang nawawala sa maraming mga kabataan sa panahon ngayon. They just don't know how to listen. Kahit na sabihin mo nang sabihin, mamaya sabihin niya, ano nga pa yung sinabi mo? Kasi habang sinasabi mo yun, may pasak yung tenga niya o kaya busy siya sa maraming bagay. We just don't know how to listen. Pero ang katotohanan, ang Diyos ay laging nagsasalita. Sabi po sa verse 1 pa ulit, unto the Father, sa mga ninuno nila, by the prophets. Yan po ang Old Testament. Sa Old Testament, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng propeta. At yung mga propeta, yung kanilang mga inihula ay isinulat. So sa Old Testament, meron tayong history, meron tayong prophecy, meron tayong poetry, meron tayong parables. Lahat po yan ay kumpleto. Iba-ibang paraan ang Diyos gumamit ng mga propeta para magkaroon tayo ng Old Testament. Ilang libro ba tayo meron sa Old Testament? 39. No? Para hindi niyo makalimutan, 39 yan, 3 times 9, 27 sa New Testament. So 39 plus 27, 66 books. No? So ito pong Biblia, ito po yung salita ng Diyos, ito po ang pangungusap ng Diyos sa atin. Nung una, nangungusap ang Diyos sa panaginip, nangungusap ang Diyos sa pangitain, nangungusap ang Diyos sa mga anghel, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, pati hayop, ginagamit ng Diyos, nagsasalita sa Old Testament. Pero sa panahon ngayon, hindi nagagamit ang Diyos ng iba-ibang paraan ng pangungusap, kanyang gagamitin ang kanyang salita para tayo ay kausapin. Huwag na ho kayong maniniwala sa guni-guni, maniniwala sa panaginip, no? Huwag na kayo maniniwala kung sa may nagpaparamdam na kung sino. Ang Diyos ay mangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Wala na pong ibang paraan. Sabi sa verse 2, hath in these last days is spoken unto us by His Son. Yung pong last days na yan po ang last days sa kalendaryo ng Diyos. Nasa last day na po tayo. No, ito po yung panahon na si Kristo dumating dito, siya po ay pinanganak doon sa may pasabsaban. Ang tawag doon, first coming. Sa madaling kwento, siya ay namatay, nilibing, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. At sa muli niyang pagbabalik, second coming, yung oras mula sa first coming hanggang second coming, yun po yung last days. Okay. Kaya we are living on the last days. Dahil pagdating ni Kristo dito, ano na yan, sunod-sunod na yan, tribulation period na yan, millennium na yan, tapos eternity, forever and ever na yan. So, we're living in the last days. Anytime pwedeng dumating si Kristo, anytime pwedeng mag-rapture. No? Sabi po ng Biblia sa verse 2, hath in these last days
spoken unto us by His Son. No? Si Jesus Christ ang final message ng Diyos sa buong sangkatauhan. He is the final message. Sa iglesia, ang tawag nila dyan, si Manalo. Si Manalo daw ang huling sugo. No? Ayun yung sabi nila, pagbigyan na natin nila yan. Pero sa Biblia po, ang huling sugo ng Diyos, si Kristo Jesus. He is God's final message. Yun ang dahilan kung bakit ang buong New Testament, lahat patungkol kay Kristo. O yung gospel patungkol kay Kristo. Yung history na Book of Acts patungkol kung paano si Kristo na ipangaral. Of course, the epistles, lahat ng epistles, lahat patungkol kay Kristo. And finally, yung Revelation, ang pamagat ng Revelation, the revelation of Jesus Christ. Ibig sabihin yung kanyang second coming. So, lahat ng message ng buong New Testament, lahat yun ay patungkol kay Kristo. Kaya ang tao, kapag siya ay tumanggi kay Kristo Jesus, kanyang tinanggihan ang lahat ng revelation ng Diyos mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Parang binaliwala mo lahat ng sinabi ng Diyos kapag ka iyong tinanggihan si Kristo. Ngayon, tuloy po kayo tanong. Okay. Ang nakalulungkot po dito, maraming mga Hudyo o mga Hebreo, they missed Jesus Christ. Dumating si Kristo, hindi nila nakilala na siya ay si Kristo. Akala nila si Kristo ay impostor, kaya nga nila pinako sa krus. They missed the point of the whole Old Testament at pati yung New Testament, hindi nila nakilala si Kristo. Marami sa kanilang namatay at patuloy na namamatay hanggang ngayon, napapahamak sila sapagkat hindi nila nakilala si Kristo. And ang goal natin sa pag-aaral ng Book of Hebrews, maitaas natin ang pagkataas-taas si Kristo para wag nating ma-miss si Jesus Christ. Okay? Itataas natin siya ng pagkataas-taas para ang ating attention ma-focus kay Kristo Jesus. Hindi kay Allah, hindi kay Buddha, hindi kay Maria, hindi sa mga santo, hindi sa relihiyon, hindi sa kung sino man. Ma-focus tayo kay Kristo Jesus kasi kapag ka na-miss natin si Kristo, na-miss natin ang buong mensahe ng salita ng Diyos. So the rest of verse 2 and verse 3, lahat po yan may kinalaman kay Kristo Jesus. So nais ko pong ipakita sa inyo ang 5 bagay na sinabi ng Biblia dito sa verse 2 and verse 3 patungkol lahat kay Jesus Christ. Ganyan talaga pagka nagsusulat ka, yung opening statement po pala, sinasabi mo na yung purpose. Ang tawag dyan ng mga research student, thesis statement. So yan ang pinaka-thesis statement ni Apostle Paul. No? Sinabi niya na agad sa verse 2 and 3 kung sino ang pinakamataas sa lahat. Umpisahan po natin, verse 2. Hath in these last days is spoken unto us by His Son. So, pinaliwanag niya na kung sino yung Son. Number 1, whom He hath appointed heir of all things. So, He is the heir of all things. Si Kristo po ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, lahat ng bagay na meron ngayon, lahat po yan ay para lahat kay Kristo. Dagdagan pa natin ang mga talata. Sa Colossians chapter 1, verse 6, no? Colossians chapter 1, verse 16. Colossians 1:16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Tingnan niyo po ito. All things were created by Him and for Him. Lahat po yan ay para kay Kristo. Anong sabi ng Psalm chapter 19? The heavens declare the glory of God.
Kaya nilikha ng Diyos ang sangkalangitan para ang lahat ng tao na titingin sa langit, pupurihin nila ang Diyos. Purihin ang Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Paminsan-minsan, subukan nyo lumabas ng bahay pagkagabi, tingnan nyo ang kalangitan, makita ninyo kung gaano kakapangyarihan ng ating Diyos na sinasamba. No? Yung mga bituin na yan, nagbabadya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. No? Dito po sa Psalm chapter 2, Psalm chapter 2, dito po sa may verse 6, Psalm chapter 2, verse 6. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son. Yung pong son dyan, yan po yung tagapagmana. Yun ang titulo ng tagapagmana. Thou art my son. Sabi po dyan sa verse 7, This day have I begotten thee. Yung pong begotten, hindi po ibig sabihin na pinanganak. Yung pong begotten dito, tumutukoy sa kanyang pagkabuhay na maguli. Okay, sapagkat si Kristo ay willing na namatay, nalibing, at nabuhay na maguli, binigyan siya ng Diyos ng pangalan na pinakadakila sa lahat upang ang lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magsasambitla na si Kristo Jesus ay Panginoon. So siya po ay itinalaga ng Diyos para maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Sabi po sa verse 8, As of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. So lahat ng bansa mapapailalim sa paghahari ni Kristo Jesus. Old Testament pa lang sinabi na ng Diyos yan. No? Dito po sa Psalm chapter 89, verse 27. Psalm chapter 89, verse 27. Pagtsagaan niyo po yung mga talata pagka naunawaan mo natin yan. Makikita po natin kung sino talaga ang Panginoong Hesus. Psalm 89, 27. Sabi po ng Biblia, Also I make him my firstborn. Normally, pag sinabing firstborn, panganay. No? Again, yung pong salitang firstborn dito, tumutukoy sa kanyang position bilang tagapagmana. Ang natural talaga, yung panganay, siya yung tagapagmana. Okay, siya yung double portion. Pero alam na natin sa Biblia, si Esau panganay. Pero ang naging tagapagmana ng double portion, si Jacob. Si Reuben, panganay. Pero ang nakakuha ng posisyon ng pagkapanganay, si Joseph. Talagang nangyayari yun. So pag sinabi itong firstborn, hindi nangangahulugan na panganay. Ibig sabihin po nun ay tagapagmana. Firstborn. Sabi sa dulo ng verse 27, higher than the kings of the earth. Kahit na sinasabi nila na si Genghis Khan ang may pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan, mas malawak pa kay Alexander the Great. Yung kaharian ni Genghis Khan hanggang dito lang sa Asia, parte ng Africa, Europe. Yung pagkahari ni Kristo Jesus sa buong mundong ito, hindi lang sa buong mundong ito, kundi sa buong universe. Siya po ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Dito po sa Revelation chapter 5. Revelation chapter 5. Meron pong magandang episode dito. So again, ang Revelation, ito na po yung katapusan ng lahat ng bagay. Para magkaroon ng katapusan, ito po ang sabi ng Biblia, Revelation chapter 5, verse 1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within or on the backside, sealed with 7 seals. So meron ditong scroll, ang tawag ay book. Meron siyang sealed
7 seals. No? Yung iba, sealed with a kiss. No? Ito naman, sealed with 7 seals. No? Bakit kailangan may seal? Hindi ba dun sa mga produkto, ang sabi, refuse if seal is broken. Yung selyo ang nagpapakita na hindi pa nabubuksan yung scroll. Okay? At yung po lamang tagapagmana ang po pwedeng magbukas ng scroll na yon. Yung tamang tagapagmana, siya lang ang may karapatan na umangkin sa buong sanlibutan, siya lang ang pwedeng magbukas ng scroll na yon. Verse 2, "And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof?" Sinong may karapatan, may authority na magbukas ng selyo? Verse 3, "And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon." Ang sabi ni Apostle John, "And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon." Malungkot kasi walang magmamana eh. Walang maghihiganti sa kanila. Walang magbibigay ng judgment doon sa mga masasama. Walang magre-redeem doon sa sanlibutan na sinira ng tao. Siyempre mo, sinira ng tao yung mundo pagkatapos walang magbibigay ng tamang hatol. Kaya sabi sa verse 5, "And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof." Salamat na lang nandoon si Kristo Jesus. He is the Lion of the tribe of Judah. He is the root of David. Siya po ang merong authority na kunin yung aklat sa kamay ng Diyos at buksan yung mga selyo. Sa mga nakakaalam, ano ba yung laman ng mga selyo? Yung unang selyo, ano ba laman nun? Pangalawang selyo, pangatlong selyo. Ano laman ng mga selyo? Yung mga scholar yan. Mga judgment. Okay? So, ang pwede lang magbukas ng scroll, yung may karapatan para humatol sa sanlibutan. Kaya pagbukas ng isang selyo, may hatol. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6, pang-7. Yung pang-7, mabaksik yun kasi 7 trumpeta laman nun. Sa makatwid, si Kristo Jesus, bilang Lion from the tribe of Judah, siya po ang designated na tagapagmana ng lahat ng bagay. Lahat ng meron sa mundo, patungo lahat yan kay Kristo Jesus. Sa Kanya lahat yan. Tingnan niyo po yung Revelation 11:15. Revelation 11:15. "And the 7th angel sounded, and there was great voices in heaven saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever." Sa Kanya talaga lahat yan. Kung meron mang may karapatang maghari sa mundong ito, hindi po yung mga Illuminati, okay? Hindi yung mga barkada ni Bill Gates, hindi yung mga Caesar, hindi yung mga Pharaoh, hindi yung mga emperador. Kung meron bang may karapatang maghari sa mundong ito forever and ever, walang iba kundi si Kristo Jesus. He is the heir of all things. No? Kaya balik po tayo sa Hebrews chapter 1. Huwag nyo na pong alisin yung bookmark nyo dyan sa Hebrews chapter 1. Sabi po sa verse 2, Hebrews chapter 1 verse 2, "Hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things." Ang Diyos ang nagtalaga kay Kristo Jesus, nabasa natin kanina, base sa Kanyang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli. Siya po'y itinalaga bilang maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Alam ng mga religious leaders yun eh.
Sabi nga ni Kristo, nagkwento siya ng parabola. Sabi niya, meron ang isang mayaman, meron siyang bukid. Pinagkatiwala niya yung bukid sa mga tauhan, tapos umalis siya. Ngayon, nung panahon na para singilin yung mga nagtatanim, pinadala yung mga alipin, binugbog. Pinadala na ng alipin, binugbog na naman. Ang sabi nung may-ari ng bukirin, patadala ko yung aking anak. Siguro naman, igagalang nila yung anak ko. So, sa madaling kwento, pinadala yung kanyang anak. Ang sabi ng mga magsasaka, ituan niya ang tagapagmana. Patayin natin siya para yung kanyang mana mapunta sa atin. So, sa ganung pagkakataon, ang sabi ni Kristo, ano sa palagay niyo ang gagawin nung may-ari ng bukirin doon sa kanyang mga magsasaka? Papatayin nila silang lahat. Eh, nung mapag-isip-isip ng mga religious leaders, tayo pinatatamaan nito. Kasi nakilala nila kung sino talaga si Kristo. Nakita nila na si Kristo siya talaga ang Mesaya. Pero sapagkat sa takot nila na mawalan sila ng impluensya sa mga tao, na yung tiwala ng mga tao mapunta na kay Kristo at hindi na sa kanila, ang sabi ng kanilang high priest, dapat na siyang mamatay. Kaya binigay nila si Kristo kay Pilato para si Kristo mapatay, mapako sa krus. Sa mga tweet, sila mismo makapagpapatunay na si Kristo talaga ang tagapagmana. Ayaw lang nila kay Kristo. So kapag ang tao ay tumanggi kay Kristo Jesus, ito po ay napaka-delikado. Kapag dumating na yung panahon na mamanahin na ni Kristo ang lahat ng bagay sa mundong ito, ay hindi ka makakasama roon kasi tinanggihan mo si Kristo. Kawawa yung mga sumampalataya kay Buddha, kay Allah, yung mga sumampalataya kay Maria, sa mga santo, sa mga relihiyon. Lahat ng sumampalataya sa kanila ay magiging mga kaaba-aba sa araw na yon, sapagkat ang magiging solong tagapagmana ng lahat ng bagay walang iba kundi si Kristo Jesus. Wala na pong iba. He is the heir of all things. Number 2, dito po sa Hebrews chapter 1, verse 2. Hath in these last days is spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things. That's number 1. Number 2, by whom also He made the worlds. Hindi lamang siya heir of all things, siya po ang creator of all things. By whom also He made the worlds. Ang sabi po dyan, He made the worlds. Ang Diyos lamang ang mayroong kapangyarihan para lumikha. Pagpalagay po natin na ito, tumibabaw ng speaker na yan. Walang anuman dyan. Okay? Walang anuman dyan. Walang bagay sa ibabaw niya. Kung meron kayong kapangyarihan na lumikha, anong gusto niyong makita sa ibabaw niya? 1 million pesos? Isang bara ng ginto? iPhone 17? O anong gusto niyong makita sa ibabaw niya? Crispy pata? No? Ay pagpalagay na natin na 1 bilyong piso, kasya rito yun. Kahit na maghapon magdamag, 1 billion pesos. 1 billion pesos, hindi magkakaroon ng pera yan. Bakit? Wala tayong kapangyarihang lumikha. Kahit na magsasayaw ka pa, maglulukso ka pa, kahit na lahat na ng orasyon gawin mo, magkaroon ng pera sa ibabaw niyan. Hindi yung mangyayari kasi hindi tayo Diyos. Wala tayong kapangyarihang lumikha. Yung iba sa inyo, kung meron kayong kapangyarihan lumikha, gagawa na kayo ng mapapangasawa nyo, lumabas kayo yan. Para meron na kayo asawa. Kaso nga, wala tayong kapangyarihang lumikha. Yun ang punto rito. Si Kristo Jesus, meron siyang kapangyarihang lumikha. And by the way, kahit si Satanas, wala siyang kakayanang lumikha. Naalala niyo yung kwento na di ba nilikha ng Diyos si Eva at Adan?
Sabi ni Satanas, kaya ko rin yan. Sabi ng Diyos, sige nga. So si Satanas, kumuha rin ng alabok, tapos kukortiin niya. Sabi ng Diyos, ops, 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 ops. Gumawa ka ng sarili mong alabok. Akin yan eh. Sapagkat wala siyang kapangyarihan gumawa kahit ng alabok. Lalo siyang walang kapangyarihan gumawa ng tao. Si Satanas, bagamat makapangyarihan siya, wala siyang kapangyarihan lumikha. Pansinin niyo po sa verse 2 sa dulo, by whom also He made the worlds. Yung pong salitang worlds dito, napansin niyo, plural yan. Hindi lang siya tumutukoy sa earth as the physical earth. No? Tumutukoy siya sa lahat ng bagay sa buong universe. Hindi lang yung physical earth na cosmos. No? Ang ginamit po salita rito na words ay ionas. Ibig sabihin, the ages. Kasama niyang nilikha dyan yung gravity, yung planetary motion, yung mga sandamakmak na bituin, yung gravitational forces between the planets and between the solar system and the other system and the galaxies. Lahat ng yan, kasama rin sa Hebrews chapter 1 verse 2, by whom also He made the worlds. Bali ba, ginawa niya lahat yan ng walang ka-effort. Hindi man lang siya gumalaw ng isang daliri. Ano sabi ng Genesis? And God said. And God said. Sinabi niya lang lahat yan. Tayo, kahit na mapaus na tayo eh. O kahit 200 na lang, magkaroon ng 200 yan. Wala hindi magkakaroon ng 200 yan. Wala tayong kapangyarihan kagaya ng sa Diyos. No? Ngayon, ito po ang malaking problema ng science. No? Kung walang Diyos, paano natin ipapaliwanag kung saan lahat ng galing ng mga bagay na meron tayo? Kung walang Diyos, bakit merong mundo, may araw, may buwan, may mga bituin? Isipin mo natin yan. Paano magkakaroon ng lahat ng bagay sa universe kung walang gagawa niya? Yan ay malaking, sabihin na natin, malaking katangahan na sinabi ko 100 pesos. Kumikita ko. Pagdilat ko may 100 dyan. Malaking katangahan na isipin ko na may kapangyarihan ako na lumikha ng 100 pesos. Baka si Dwight naawa sa akin, naglagay ng 100. Ilagay mo na, nakakaawa si Pastor. Kanina pa sigaw ng sigaw. Okay? Hindi po pwedeng magkaroon ng isang bagay kung walang gagawa. Tingnan niyo yung mga matatalinong tao sa mundo. Sabi nila, isang araw sumabog, ang tawag nila ay Big Bang. O, lahat na yan, nagkaroon na lahat yan. Alay mong malaking katangahan yun. Sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog, nagkaroon ng mga magagandang planeta, nagkaroon ng magagandang mga bituin, nagkaroon ng magagandang bagay sa mundong ito, yung mga bundok, yung mga dagat na yan, yung mga bulaklak na yan, lahat ng yan daw ay bunga ng isang napakalaking pagsabog. Yan ang mga walang kwentang tinuturo ng science sa panahon ngayon. And by the way, kung talagang walang Diyos, o let's say walang Diyos, o di wala lahat ng bagay, paano nagkaroon nung isang bagay na yon na sumabog kung walang Diyos? O isipin lang natin, ano? Minsan-minsan kasi kailangan mag-isip. Kung mayroong panahon na wala kahit ano, walang Diyos, walang buwan, wala lahat, walang anghel, walang tao. Kung mayroong panahon na wala lahat, anong meron tayo ngayon? Wala. Yan ang basic law ng science.
Every effect must have a cause. Kaya nga cause and effect yun. Kaya hindi pwedeng walang Diyos. Hindi po pwedeng basta na lang yan sumulpot sa kawalan, nagkaroon ng magandang mga planeta sa universe. Hindi pwede yun. Ang pinakatamang explanation ng simula ng lahat ng bagay sa Hebrews chapter 1 verse 2, someone made the worlds. At yun ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Ito pong bagay nito baka makatulong. Isipin niyo po ito. Kung tayo po ay tatakbo sa motorsiklo ng 100 kilometers per hour, 100 kilometers per hour, napakatuli na nun. Nagpumotor din ako pero hindi ako umaabot ng 70. Pag nag-60, gumagano na ako. Nakakabahan na ako. Isipin na natin na tumatakbo tayo sa motorsiklo ng 100 kilometers per hour. It will take 5 months para makarating sa buwan. Walang tulog yun, ha? Ang gasolina mo nun, walang tigil. It will take 5 months to reach the moon, 260 years to reach Venus, 826 years to reach Jupiter, 6,828 years to reach Pluto. Walang tulugan yun. 100 kilometers per hour, 6,828 years, doon ka palang lumalabas sa solar system. Ganoong kalawak ang solar system. Solar system pa lang yun. Ilang bituin meron sa isang galaxy? Billions. Ilang galaxy meron? Billions. Ganoong kalawak ang universe, tapos sasabihin mo, basta sumulpot na lang yung isang araw, walang gumawa niya. Ayan ang malaking kalokohan. So sa Biblia po, ayaw ng Diyos na maniwala tayo sa kalokohan. Sabi sa verse 2, He made the worlds. That is the only reasonable explanation for the existence of everything in the universe. There is a creator, and that creator has a name, and his name is Jesus. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Di ba? Napakaliwanag mo. Si Kristo Jesus ang lumalang ng lahat ng bagay. Higit pa ron, talon tayo sandali sa verse 3. Hindi lang siya gumawa ng lahat ng bagay. Sabi sa verse 3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, isipin niyo po ito, and upholding all things, sa Tagalog, umaalalay, upholding all things by the word of His power. Yung salitang upholding, parang nakita mo si Atlas na buhat-buhat yung mundo sa kanyang balikat. Okay? Hindi yung totoo yun. Ang mundo ay nasa balikat ni Kristo, hindi sa balikat ni Atlas. At hindi lang yung mundo, kundi lahat ng bagay sa universe, inaalalayan ni Kristo Jesus. Everything in the universe right now is being sustained by Jesus Christ. Kahit tanungin niyo yung mga nag-aaral ng siyensya, ang ating mundo umiikot. Pag napabilis ng konti, problema. Pag napabagal ng konti, problema. Hindi lang siya umiikot sa kanyang axis, umiikot siya around the sun once a year. Again, pag medyo napalapit siya sa araw, delikado. Pag medyo napalayo siya sa araw, delikado rin. So lahat ng bagay sa universe, inaalalayan ni Kristo. Hindi lang yung bagay per se, pati yung force na nagpapaikot sa kanya, yung temperature ng sun, kapag sumobra temperature niya, sunog tayong lahat. Okay?
So lahat ng bagay na yan, hindi po yan nagkataon lang na umiikot ng pagkaganda-ganda na yan. Nakita nyo ba sa video yung araw, di ba, nandyan? Tapos nandito yung mga planeta. Hindi naman ganyan-ganyan lang yan. Umiikot yung araw, umiikot din yung mga planetang ganyan. Pagkaganda-gandang tignan lahat na yan. At lahat ng yan, hindi umiikot sa kanilang sarili. Sabi ng Hebrews 1:3, merong umaalalay dyan. At ang umaalalay dyan, yung salita ng Diyos. Everything in the universe right now is being sustained by Jesus Christ. Ang tawag lang natin, gravity, gravitational force. Pero ang tawag ng Biblia, the word of His power. Hindi lang ho yung mga bagay na yan. Tingnan niyo po, dito sa Acts chapter 17, verse 28. Hindi lang yon ang kinokontrol ng Diyos. Acts chapter 17, verse 28. Sabi po ng Biblia, for in Him we live and move and have our being. Pati yung ating buhay, kontrolado ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na mabuhay ako hanggang 85, 88, 90, mabubuhay ako. Gusto ng Diyos. Pero kung gusto ng Diyos na hindi na ako umabot ng 60, wala akong magagawa, kontrolado ng Diyos yun. Ang buhay natin, kontrolado ng Diyos. Hindi lang mo yun. We live and move. Pagka gusto ng Diyos na hindi ka na makakilos, hindi ka na makakakilos. Nakakita naman kayo ng mga tao na para lang makalakad, hinihila yung paa. Wala tayong pag-asa pagka sinabi ng Diyos, hindi ka nagagalaw, hindi ka nagagalaw. Okay? Sinabi ng Diyos na, diyan ka na lang sa higaan, bedridden ka hanggang mamatay ka, wala kang magagawa sa Diyos. Pati yung pag-blink ng ating mga mata, yung pagkilos ng ating mga braso, pati yung pagtibok ng ating puso, lahat ng yan, motion yan. Lahat ng yan ay nasa kamay ng Diyos. Wala tayong magagawa. Pagka pinigil na ng Diyos yan, we cannot move. Diba yung mga nagkakaedad, sabi nila, sumasakit yung ganito ko, sumasakit yung... Ako, pagka nagsakitan na lahat, wala na tayong magagawa niya. Lahat ng yan ay nasa kamay ng Diyos. Hindi lang yon sa verse 28. We live and move and have our being. Kaya tayo nagpapatuloy, kaya tayo patuloy na humihinga dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos. Ngayon, dito sa Colossians chapter 1 verse 17, meron pa rin itong mas kamangha-mangha. Colossians chapter 1 verse 17. Hindi lang natin ito gaanong napapansin, pero napakaganda nito eh. Tingnan niyo po. And He, Jesus Christ, is before all things, and by Him, all things consist. No? All things consist. No? Yung salitang consist, halimbawa, pagtsagaan nyo lang yung mga science ko. Meron akong dalawang hydrogen at isang oxygen. Nagsama yan. Anong tawag yan? Tubig. Kaya sabi natin, yung water consists of 2 hydrogen atoms at 1 oxygen atom. Consist. Kaya pala hindi sila naghihiwalay. By Him, all things consist. Kung ikaw ay nandoon sa diving board at magdadive ka at biglang naghiwalay yung oxygen atom at hydrogen atom sa swimming pool, ano mangyayari sa'yo? Matay ka. Hindi natin mapagkakatiwalaan ang science kung hindi dahil sa talatang yan. By Him, all things consist. Kaya lumilipad ang eroplano, kaya tumatakbo ang barko, kaya tayo ay
nakapagdaramit. Paano kung isang araw may damit ka, naghiwalay yung molecules ng mga damit ko, wala akong damit. So by Him, all things consist. Kontrolado ng Diyos kahit yung mga maliliit na atomic particles ng bawat substance. Yung kapangyarihan ni Kristo Jesus, mula sa pinakamalalaking planeta at bituin, hanggang sa pinakamaliliit na substance ng mundo, kontrolado lahat ni Kristo Jesus. Sabi nga ng Proverbs 21 verse 1, pati yung puso ng hari, kontrolado ng Diyos. Kaya kahit na umabot ng 1,400 yung presyo ng gasol, kontrolado ng Diyos yan. Kung tayo po'y Kristyano, hindi tayo dapat na mabalisa sa mga bagay na yan. Kahit sino maupo sa Malacanang, kontrolado ng Diyos ang mangyayari sa mundong ito. Yung nangyayari sa Iran, sa Israel, sa Amerika, sa Middle East, kontrolado lahat ng Diyos yan. Ang sabi po ng Biblia, si Kristo Jesus ang creator at the same time, siya po ang sustainer ng lahat ng bagay. Pangatlo po, Hebrews chapter 1. Siya po ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Chapter 1, verse 3. Sabi po dito, who, being the brightness of His glory and the express image of His person. Makikita po namin dito yung kanyang pagka-Diyos. The brightness of His glory and the express image of His person. Brightness, para siyang sikat ng araw. The brightness of His glory. Ngayon, lahat naman siguro tayo nagising na sa madaling araw. Ano ba unang nakikita natin? Yung araw o yung sikat ng araw? Lagi na una yung brightness of the sun, di ba? Ngayon, sa sobrang liwanag ng sikat ng araw, hindi natin mapagkakamalang flashlight yan. Okay? Hindi mo yung mapagkakamalang gasera o kandila yan. Kapag sumikat ang bukang liwayway sa silangan, every morning, sinasabi natin, sumikat na yung liwanag ng araw. Hindi eh. Ang sinasabi natin, uy, sumisikat na ang araw. Kung ano yung substance ng araw, yun ang substance ng kanyang brightness o ng kanyang liwanag. Si Kristo ang manifestation ng Diyos. Kaya kahit hindi natin nakikita ang Diyos, nakikita natin kung sino ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung paano yung brightness ng araw sa silangan every morning, hindi mo pa nakikita yung araw, alam mo nang paparating siya dahil sa kanyang liwanag. Ganoon si Kristo Jesus. Siya po ang brightness of His glory. Hindi lang basta brightness of His glory, sabi sa verse 3, the express image of His person. Ito pong salitang express image, sa ibang version ng Bible, ang ibig sabihin niyan, exact representation. Sa iba naman, the very character of God. Sa iba naman, the exact imprint of His nature. Sa iba naman, the exact expression of His nature. Sa iba naman, exact likeness of God's being. Kung isa-xerox copy mo ang Diyos, si Kristo lalabas. Okay? Kung ano ang Diyos, ganoon din si Kristo. Wala silang pinagkaiba. The express image of His person. Kung ano ang Ama, ganoon din ang Anak. Wala silang pinagkaiba. Parehong pareho. Okay, huwag niyo po akong ma-misinterpret. Iba ang Ama, iba ang Anak. Okay, magkaiba sila in a sense na
Isang person yung ama, isang person yung anak. Pero kung ano yung ama, ganoon din yung anak. Wala silang pinagkaiba. Ngayon, lagi naman natin binabanggit dito, isa lang ang pagkakaiba nila. Ano yung pagkakaiba nila? Si Jesus nagkatawang tao. Yun lang. Ang ama, hindi siya nagkatawang tao. Si Jesus lang ang nagkatawang tao. Pero alisin mo yung katawang tao ni Kristo, pareho sila ng ama. Same power, same nature, same substance, same God. No? Pareho sila. The express image of His person. Dito po tayo nagkakaiba sa ibang religion. Ang Kristyanismo, ang tanging naniniwala na si Kristo ay Diyos, kapantay ng Ama. Sa Muslim, si Kristo, ano lang? Propeta lang. Sa Saksi ni Jehovah, si Kristo, maliit na Diyos. Sa Iglesia ni Kristo, si Kristo, tao lang. Sa mga Mormon, si Kristo, kapatid ni Satanas. Baka mo yung gawing kapatid ni Satanas si Kristo. Kalokohan ng mga Mormons. Kung ituturo lang nila yun sa pangkaraniwang membro nila, lalayasan sila ng mga membro nila. Pero mo gawin mong kapatid si Kristo at si Satanas. So, that's what separates us from other religions. Ang Kristyanismo, naniniwala at nananampalataya na si Kristo ay kapantay ng Ama. Ngayon, ang tawag natin sa kanila, Muslim, Saksi, Iglesia, Mormons, yun ang tawag natin sa kanila. Pero anong tawag ng Biblia sa kanila? Buksan natin. 1 John chapter 2, verse 22. Masakit lang talaga ang katotohanan, pero nakikita nyo naman. Nasa Biblia yan. 1 John chapter 2, verse 22. 1 John 2, 22. Sino ang sinungaling? Sabihin mo na sa amin, dyan, binibitin mo pa kami. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Yung Kristo, yun ang Diyos na nagkatawang tao. Ha? Kristo. Ito ang, ano po tawag ng Biblia? Ito ang Antikristo. Sino nga ulit yung Antikristo? Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ang tawag sa kanila ni Apostle John, Antikristo. Tanyo, nasa Biblia yan. Hindi naman ako yayaman kung mag-iimbento pa ako. Kung ano sinabi ng Biblia, yun. They may call themselves Muslim. The Bible calls them Antichrist. Tawagin nila yung kanilang sarili na Iglesia ni Cristo. Ang tawag sa kanila ng Biblia, Antichrist. Masakit yan, pero yan ang katotohanan. Kung makikita lang nila, nakasulat sa Biblia yan. Ang Ama, ang Anak, magkapantay. Pag kinaila mo yung Ama, kinaila mo yung Anak, ang sabi ni Apostle John, Antikristo ka. At masakit yun, nasabihan kang Antikristo. So, number 4 tayo, Hebrews chapter 1. Nakita natin yung kanyang tagapagmana, yung kanyang pagiging creator, yung kanyang pagiging Diyos, ika-4, yung kanyang pagtubo sa ating mga kasalanan. Sabi sa verse 3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins. When He had by Himself purged our sins. Yung salitang purge, nilinis.
Siyang gumawa ng paraan para malinis ang ating mga kasalanan. Yung tunay na Kristo ng Biblia, nakapaglilinis ng kasalanan. Hindi lang basta kasalanan, okay? Hebreo Kapitulo 9, talatang 14. Hindi lang basta kasalanan ang nililinis. Hebrews chapter 9, verse 14. Sabi po ng Biblia, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi, maglilinis ng inyong konsensya sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Parang ano lang yan parang karburador lang yan ang sakit. Nagpupugak-pugak ito na sakyan ko para may karburador. Di natanggal yung bara, nalinis yung mga karbon, o nakakahinga na ng maluwag yung karburador ko, smooth na uli yung takbo. Bakit magulo ang budhi ng tao? Bakit walang kapayapaan ang konsensya ng tao? Kasi may kasalanan. Kapag nalinis ang kasalanan, lumilinis yung budhi, lumilinis yung konsensya. Nakakahinga ka ng maluwag, nakakatulog ka na ng mahimbing. Nakakangiti ka na ng hindi ngiting aso. Bakit? Nalinis yung iyong konsensya, nalinis yung iyong kasalanan. Si Kristo lang ang nakakagawa niyan. Si Allah, walang pangako ng ganyang paglilinis ng kasalanan. Bakit? Hindi naman siya namatay sa krus. Si Buddha, walang ganyang pangako ng paglilinis ng kasalanan. Bakit? Hindi naman siya namatay sa krus para sa kasalanan natin. Kahit si Pablo, si Pedro, mga santo, kahit na si Maria, kahit na yung mga papa, kahit na yung mga pare, kahit na yung mga ministro, kahit mga pastor, wala silang kapangyarihan na magsabi, kaya kong linisin yung kasalanan ninyo. Bakit? Hindi naman sila namatay sa krus Si Kristo lang ang may kapangyarihan na maglinis ng ating mga kasalanan kasi siya lamang ang namatay sa krus para bayaran yung mga kasalanan natin. Tingnan niyo po yan, no? Hebrews 7:27. Hebrews 7:27. Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia, Hebrews 7:27. Na hindi nangangailangang araw-araw na magdandog ng hain na gaya na yung mga dakilang saserdote, una-una ay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa kasalanan ng bayan. Yan yung mga pare. No? Handog muna sila sarili nilang kasalanan at sa kasalanan ng bayan. Sapagkat ito'y ginawa niyang minsan, tumutukoy kay Kristo, ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Diba? Si Kristo lang ang gumawa niyan. Kaya lagi natin sinasabi, bakit ka pupunta ka kay San Jose? Si San Jose ba namatay para sa iyo? Ba't ka pupunta kay Buddha? Si Buddha ba namatay para sa iyo? Ba't ka pupunta kay Maria? Si Maria ba namatay para sa iyo? Bakit ka pupunta sa kung sino-sino? Sila ba ang namatay sa krus para sa iyo? Hindi. Sino namatay para sa iyo? Si Kristo. Kaya si Kristo lang ang may pangako ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Kaysa lumapit kayo roon sa taong wala namang pangako ng paglilinis ng kasalanan, lumapit tayo kay Kristo. Ako, hindi ko kayang linisin yung kasalanan ninyo, makasalanan din ako. Pero si Kristo, hindi niya kailangan maghandog para sa kanyang sarili, wala siyang kasalanan. Ang kanyang paghahandog ay para sa akin at para sa ating lahat. Nang si Kristo namatay doon sa krus, kanyang binuksan ang pintuan ng langit sa sino mang dadaan sa kanya at magpapalinis sa kanyang dugo. Si Kristo lang makakagawa nun, wala na pong iba. Panghuli po, Hebrews chapter 1, verse 3. Okay? Hebrews chapter 1, verse 3.
who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, and lastly, sat down on the right hand of the majesty on high. Talagang kasama pa yun, no? At siya'y naupo sa kanan ng pinakamakapangyarihan sa kataas-taasan. Ito po ang malaking kaibahan ni Kristo sa mga priest sa Old Testament. Okay? Sa tabernakulo o sa templo, mayroong Ark of the Covenant, mayroong altar of incense, mayroong chandelier, mayroong candlestick, mayroong table of shewbread doon sa loob ng tabernacle. Meron ba kayong nakitang upuan sa tabernakulo? Wala, no? Kahit sa labas mayroong dong label, mayroong brazen altar, walang upuan Sa tabernakulo sa lupa, walang upuan kasi hindi nagpapahinga ang mga priest. 24 oras, hindi nila pinapatay yung apoy doon. Ang tao pwedeng lumapit sa Diyos basta meron siyang handog. Welcome siya ron sa tabernakulo. Ang mga priest ay hindi nauupo sapagkat gagawin nila yung paghahandog araw-araw. Alam niyo, sa panahon ito, Passover ngayon, Passover season sa Israel, libu-libong mga hayop ang kinakatay doon sa panahon ito. Okay, sa panahon ito ng Passover. Ngayon, nang si Kristo nakapaghandog ng kanyang sariling katawan at sariling dugo, yun ang kaibahan niya. Siya po ay naupo sa kanan ng Ama. Basahin po natin yan. Hebrews chapter 10. No, Hebrews chapter 10. Yan ang kaibahan kay Jesus. Yung mga priest hindi nauupo Pero siya, tingnan niyo po. Hebrews chapter 10, verse 11. Hebrews 10:11. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan. Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Bukod tangi siya, no? Nung siya makapaghandog, siya po'y naupo sa kanan ng Diyos. Itong punto natin. Anong ibig sabihin ng kanyang pagkakaupo? Number 1, siya po'y naupo para magpahinga, to rest. Ibig sabihin, tapos na yung kanyang trabaho. Ano sabi ni Jesus nung siya'y namatay sa cross? It is finished. Tetelestai. Wala nang gagawing paghahandog pa para sa kasalanan. Yung priest naghandog, maghahandog na naman. Puro handog Pero yung handog ni Kristo, isang beses lang, magpakailan-kailan man. Sangayon sa talatang 18, Hebrews 10:18. Ako, huwag niyo pong kalimutan yan. Napapanahon yung talatang yan. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Wala ng anumang paghahandog pa para sa kasalanan. Sa makatwid, masakit lang talaga yung katotohanan. Lahat ng gagawin nila sa pangkulase, sa Miyerkules Santo, sa Huwebes Santo, sa Biyernes Santo, kalokohan natin. Hindi makapagbabawas ng kasalanan ng tao yun. Ang sabi ni Kristo, it is finished. Tapos na. Kaya nga siya naupo para ipakita na wala na kayong gagawin. Magsisisi na lang kayo ng kasalanan, sasampalataya na lang kayo kay Kristo Jesus, mapapatawad ang inyong mga kasalanan. Hindi nyo na kinakailangan magpapako sa krus, hindi nyo na kailangan magpenitensya, hindi nyo na kinakailangan magpabasa, hindi nyo na kinakailangan bayaran yung pinayaran na ni Kristo doon sa krus. Tuloy mo kung maunawaan nyo ng mga
pumupunta sa senior taon-taon. Paano wala pala lahat ng ginawa ko? Niloko pala tayo ng mga pare, niloko pala tayo ng mga matatanda. Wala palang kwenta lahat yun. Mabuti ka lang, nabasa natin yung Biblia. Kung hindi, baka isa pa tayo sa magpilitensya sa lesbianism. Okay? Maganda pagka nalalaman mo yung katotohanan, yung isipan mo, lumiliwanag, yung pala tama, yung pala totoo. Ngayon, si Kristo naupo sapagkat tapos na yung kanyang trabaho. Lahat ng kasalanan ng tao, pinagbayaran niya na doon sa cruz. He sat down to rest. Number 2, He sat down to rule. Naupo para maghari. 1 Peter chapter 3, verse 22. Naupo talaga yung mga hari. 1 Peter 3:22, na nasa kanan ng Diyos, pagkaakit niya sa langit, na ipinasakop sa kanya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan, ang mga kapangyarihan. O lahat nasakop ni Kristo. Nung si Kristo naupo sa kanan ng Ama, siya ang naging administrator ng lahat ng bagay. He sat to rest. Number 2, He sat down to rule. Number 3, He sat down to receive worship. Para po siya ay sambahin. Ito, basahin po natin ulit. Revelation chapter 5. Revelation chapter 5. Diyan sa trono na yan, sa ayon sa Revelation chapter 4, sumasamba yung mga anghel, sumasamba yung mga banal, yung 24 elders. Yung nasa gitna ng trono, sabi ng verse 6, Revelation 5:6, and I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain. Bakit ba tumatayo? Bakit ba tumatayo? Kasi nakaupo. Para lang makita nyo na siya yung nakaupo doon. Nung pinakita na yung aklat at walang magbubukas, sabi ng verse 6, tumayo siya. Sa makatid, yung kanyang pagkakaupo doon sa trono, siya yung sinasamba ng 24 elders sa chapter 4 verse 10, siya yung sinasamba ng 4 beasts sa chapter 4 verse 8. Ang sabi nila, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Yung pagkakaupo ni Kristo sa kanan ng Ama, kasabay ng pagsamba sa Ama, sinasamba nila si Kristo Jesus magpakailan, kailanman. So yung pagkakaupo ni Kristo roon, talagang pantay na pantay siya ng Ama. And by the way, every time na pupunta tayo sa church, sumasamba tayo sa Diyos, yung ating pagsamba, tumatagos ng langit. Okay? Wala man tayo mga sinasamba rito, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panguli po, He sat down to rest, to rule, to receive worship, at panguli, He sat down to judge. Kaya naupo para humatol. Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. John chapter 5, verse 22. He sat down to judge. John chapter 5, verse 22. Sabi po ng Biblia, John chapter 5, verse 22. Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Pinagkaloob sa anak ang buong paghatol. So sa kanyang pagkakaupo, siya po ang hahatol. Siya po ang magiging hukom ng lahat ng tao.
Ang sabi ng Biblia, mayroong judgment seat of Christ. Si Kristo yung hahatol sa mga Kristiyano. Siya yung magbibigay ng gantimpala sa mga Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, mayroong great white throne judgment na ang mga hindi naligtas, sila'y ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Alam mo ba ninyo na nandun si Kristo sa oras na yun? Basahin po natin yan. Revelation chapter 40. Kapag ang mga makasalanan ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy, nandun si Kristo. Revelation chapter 14, verse 10. Tignan niyo po sabi ng Biblia. Revelation 14:10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Sila'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Yan ang masakit sa lahat ng yan. Habang ang mga makasalanan ay nagdurusa doon sa apoy at asupre, nandoon ang presensya ni Kristo Jesus. Mas masakit yung kaysa yung wala doon si Kristo. Bawat sandali, maaalala nila yung Kristo na tinanggihan nila. Bawat sandali, maaalala nilang si Kristo na matay sa krus, minahal sila, pero tinanggihan nila yung pag-ibig ni Kristo. Habang naghihirap sila sa apoy, hiroy. Tapos makikita mo si Kristo ron. Tanga-tanga ko kasi, ba't ko pa tinanggap si Kristo? Ba't pa kasi nung pinipreach siya ni Pastor, hindi ako nakinig maigi. Tuloy, namatay ako, hindi ako naligtas. Kaya lang, hindi lang siya mahirap sa katawan, mahirap pa siya sa konsensya, dahil napakaraming beses pwede kang maligtas, hindi ka naligtas. Kasi tinanggihan mo si Kristo. Ngayon, dito po tayo magtatapos. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Verse 26. So nakita po natin si Kristo, siya ang pinakamataas sa lahat, pinakadakila sa lahat. Nagkapagmana siya, lumikha siya ng lahat ng bagay, siya po yung Diyos, siya po yung nagpapatawad ng kasalanan, siya po ang huhukom. Pagkatapos ng lahat ng yan, Hebrews 10:26, sundan po ninyo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan. Tingnan niyo po pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, nakilala mo na, nalaman mo na, hindi ka naman niloloko ng pastor, nakasulat naman sa Biblia. Pero pagkatapos na makilala mo yung katotohanan, sinasadya mo pa rin yung pagkakasala. Diretso ka pa rin sa kamalian. At tingnan niyo yung dulo ng talata. Wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Sa English, no more sacrifice for sin. Wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay hindi paligtas sa oras na ito, dapat maligtas kayo. Ang paraan para tayo maligtas, si Kristo lang. Wala nang iba, si Kristo lang. Kung matapos mong malaman yan, ay tatanggihan mo pa rin, sabi ng Biblia, wala ka ng pag-asa. Hindi katulad yan ng biogesic. Pag walang biogesic, pwedeng alaksan. Pag walang alaksan, pwedeng decolgen, kung anong inumin mo. Sa kaligtasan, hindi pwede. Pag wala si Kristo, walang pwedeng magligtas sa'yo. Ang kailangan nating lahat ay si Kristo. Panalangin po tayo. Panginoong Diyos na mahabagin at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa kadakilaan ni Kristo Jesus. We hope na naitaas namin siya sa aming mga awitin kanina, sa aming mensahe ngayon.
na wala nang mas tataas pa sa Kanya, Panginoon. Dear God, mga pagkasabi mga kaibigan na hindi pa po ligtas, sana nakita nila na na kay Kristo ang kanilang pag-asa. Hindi kay Allah, hindi kay Buddha, hindi sa mga santo, hindi sa kanino pa man, kundi na kay Kristo Jesus. O Diyos, tulungan mo sila na lumapit kay Kristo. Tulungan mo sila na tanggapin si Kristo sa kanilang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Habang tayo po nakayukot, nakapikit, makitayo po tayo sandali. Habang lahat po sa atin nakayukot, nakapikit, bago tayo tuloy magwakas sa panalangin, makitayo po tayo sandali. Nakita po natin ang kagandahan ng Book of Hebrews, umpisa pa lang, no? Itinataas na si Kristo. Kasi yun ang gusto ng Diyos, maitaas si Kristo para ang mga tao lumapit sa Kanya. Matapos mong makita ang ginawa ni Kristo, lalong-lalo na yung Kanyang ginawang paghandog ng Kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo. Anong gagawin mo? Tatanggapin mo ba siya o tatanggihan mo ba siya? Magsisisi ka ba ng kasalanan o magpapatuloy ka sa kasalanan? Pag-isipan mo maigi. Kung sa hapong ito, nais mong pagsisihan ng iyong mga kasalanan, nais mong tanggapin si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nais ka namin tulungan, nais ka namin ipanalangin. Pwede ba na ikaw ay lumapit dito sa bandang unahan? Meron ba sa atin? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kung gusto mong tanggapin si Kristo, gusto mong magsisi ng kasalanan, pwede ba na ikaw ay lumapit dito sa bandang unahan? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Sabi mo, Panginoon, gusto ko pong lumapit sa unahan, gusto ko tanggapin si Kristo, gusto ko magsisi ng aking mga kasalanan. Kung yan ang iyong nais, pwede ba na lumapit ka sa unahan? Meron po ba sa atin? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kung talagang naliliwanagan ka at nakita mo ang sarili mo sa hapon ito, nakita mo si Kristo, gusto mong magsisi ng kasalanan, gusto mo tanggapin si Kristo, pwede ba lumapit ka sa unahan? Meron po ba? Meron po ba? Huwag kang mahiya. Iyakbang mo yung paa, lumapit ka sa unahan, magsisi ka ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung yan ang iyong nais, lumapit ka sa unahan. Meron po ba sa atin? Meron po ba sa atin? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot kung kinakausap ka ng Diyos, lumapit ka sa unahan. Napakasaklap niyan kung nakita mo na, nalaman mo na, tatanggihan mo pa rin, sabi ng Biblia, wala ka ng pag-asa. Yun ang alam ang sagot sa problema mo sa kasalanan, tinanggihan mo pa. Kaya huwag mo tanggihan si Kristo. Magsisi ka ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Kung yan ang iyong nais, pwede ba na lumapit ka sa unahan? Meron po ba? Hindi na po ako papakatagal kung kinakausap ka ng Diyos, lumapit ka sa unahan. Meron po ba? Meron po ba? Muling Panginoon, salamat po sa maghapon na pinakain mo kami ng iyong salita. Dalahin ko, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, patuloy mong ipaalala ang mga salitang na ipangaral, maging kalakasan ng iyong mga anak, maging encouragement sa kanila na patuloy na sumunod sa iyo at magtapat sa iyo. At maging maliwanag na babala sa aming mga kaibigan na hindi paligtas. Sana, Panginoon, bago maging uli ang lahat, magsisi sila ng kasalanan at tanggapin nila si Kristo bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dear Lord, salamat sa maghapong ito. Purihin ang iyong pangalan. Ito po ang aming mga dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po ay magandang gabi na po pala. Ingatan po tayo ng Panginoon.